Magandang gabi po muli sa ating lahat. Sa ayo'y magpapatuloy sa ating pag-aaral sa ating daily live devotion. At ito nga po yung ating ginagawa araw-araw buhat dito sa Touching Lives Christian Church dito sa Santo Tomas, Batangas. Sa gabi pong ito tayo magpapatuloy sa kabanatang 26. Tayo po'y nasa talatang 3 hanggang 4. Kagabi ay nasimulan natin ang kabanatang 26 and we discuss verses 1 and 2. Sa gabi pong ito, medyo napakaganda ng ating talakayan at ito po'y tumutukoy sa isang praktikal na bahagi ng buhay na karaniwang nagiging mabigat o magaan na sitwasyon sa buhay nating mga tao. Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Samahan po ninyo ako. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat po Panginoon sa gabing ito, sa iyong patuloy na pagsama, patuloy na paggabay at pangunguna. Amin pong tinatagubilin sa iyo ang gawain sa gabing ito. Bigyan mo po ako ng karunungan upang maipalabanag ang lahat ng ito, maunawaan at maging kalugod-lugod sa iyo at maging sa mga makakarinig. Salamat po dakilang Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, so Isaiah chapter 26. Ang Isaiah chapter 26 ay nagpahayag ng isang awitin. So ang sabi sa titulo dito sa Magandang Balita Biblia, awit ng pagtitiwala kay Yahweh. So alam natin ang konteksto at sitwasyon, katatapos lamang ng Great Tribulation, ang mga tao ay nag-gather doon sa Mount Zion. At doon ay ini-inaugurate o itatatag ng Panginoong Hesus ang kaniyang kaharian dito sa lupa o yung tinatawag din nating millennial kingdom. Sabi sa kahapon sa verse 1, ang sabi doon, sa araw na iyo'y ganito ang aawitin sa Juda. Matatag na ang ating lungsod, si Yahweh ang magtatanggol sa atin at magbibigay ng tagumpay. Buksan ang pintuan at hayaang pumasok ang matuwid na bansa na laging tapat. So ito'y nagpapakita ng kaligayahan ng pagdiriwang na nangyayari sa bayang Israel o doon mismo sa bundok ng Zion, kung saan ang kasama ng Panginoong Hesus ay mga taong naligtas. Wala na ang masasamang tao, pawang mananampalataya ang kasama ng Panginoong Hesus. Pag sinabi nating mananampalataya, so ito yung mga naunang naligtas na naisama sa rapture tapos ibinaba ngayon sa panahon na ito nung matapos na ang tribulation, plus yung mga naligtas sa panahon ng tribulation o yung tinatawag nating remnants of Israel. Okay, so sa gabing ito talakayin natin ang verses 3 and 4. Ang sabi dito sa verse 3, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Sa salin sa King James, you will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. Ang talatang ito ay nagpapahayag na kapag ang isang tao ay lubos na nagtitiwala sa Diyos at pinananatiling nakatuon ang kanilang isip sa Kanya, makakaranas sila ng malalim, hindi matitinag na kapayapaan na higit pang unawa anuman ang panlabas na kalalagayan. Ang perpektong kapayapaan na ito ay resulta ng lubos na pagtitiwala sa proteksyon at patnubay ng Diyos. Ang isang mabigat na problema nating mga tao sa mundo ay yung pagkakaroon ng kapayapaan. Lagi na tayong stress, lagi na tayong nakakaranas ng mga anxious feelings, anxiety, nadidepress, at ang ibang tao ay nagpapakamatay dahil sa sobrang stress at depression. Ano po? Maraming mga nagiging problema, ang iba'y nagkakasakit dahil sa stress. Bakit ganun? Nawawala ang kapayapaan. So tamang-tama itong verse 3, ito'y tumutukoy doon sa perfect peace na sinasabi ng Panginoon. So may tatlong pangunahing tema ang talata pong ito. Ang una nga, yung perpektong kapayapaan. So yung salitang Hebreo para sa kapayapaan ay yung salitang shalom. Ginamit ng 2 beses na nagbibigay diin sa pagkakumpleto at kapunuan ng kapayapaan ito. Pangalawa, pagkakaroon ng matatag na kaisipan. Nangangahulugan ito ng sinasadyang pagpili na ituon ang iyong iniisip at magtiwala sa Diyos. Ibig sabihin, yung focus ng isip mo sa Diyos lamang. Kasi ang problema nating tao, ang dami nating iniisip, yung paligid natin, iniisip natin. Kaya tayo ay nagkakaroon ng maraming kaabalahan. Hindi pa naman dapat isipin pero iniisip. Okay. Glenn Custodio. Ito ba yung aking katrabaho dati sa Singapore? Okay, Glenn. Okay.
Welcome. Ang pangatlo, magtiwala sa Diyos. Ang pangunahing mensahe ay ang pinagmumulan ng tunay na kapayapaan ay nagmumula sa ganap na pagtitiwala sa kapangyarihan at katapatan ng Diyos. Sa talatang ito, inilalarawan ni Propeta Isaias ang kapayapaang nagmumula sa pagtitiwala sa Diyos. Binibigyan din nito ang kahalagahan ng pagkakaroon ng matatag na pag-iisip o pagiging nakatuon sa Panginoong Diyos. So, familiar tayo sa talatang Pilipos chapter 4, verse 6 and 7. Ang sabi dito, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Ibig sabihin, nagmumula yung ating kapayapaan sa Panginoong Diyos, sa Panginoong Hesus. Pag tayo ay merong buong pagtitiwala at pagkapit sa Panginoon, anuman ang alalahanin ay hindi natin ito dadalahin dahil tayo naniniwala na ang lahat ay pagkakaloob ng Panginoong Diyos. Well, ang talatang ito ay isa sa pinakatanyag at pinakamahal na mga talata sa buong Isaias, itong verse 3. Pinakamahal at pinagtutuunan ng pansin. Gustong-gustong basahin ng mga tao dahil na rin sa isang positibong tema nito, ang kapayapaan. Gayunpaman, dapat itong kunin sa konteksto ng buong aklat ng Isaias. Ang awit na ito sa Panginoon ay partikular na patungkol sa isang awit ng papuri na aawitin sa Juda sa panahon ng paghahari ng Panginoon bilang hari sa lupa o yung millennial kingdom. Ang mga bansang nananalig sa Panginoon ay makakapasok sa walang hanggan at ligtas na lungsod ng Diyos. Inilalarawan ni Isaias ang isang lungsod na pinamumunuan ng Diyos, isang malaking kaibahan ng makasanlibutang lungsod ng mga naunang talata. So binanggit sa mga naunang kabanata at talata yung tipikal na lungsod na tumutukoy sa mga hintil na lungsod na walang kumpletong pagtitiwala at pananalig sa Panginoon at sila'y nakakaranas ng maraming kahirapan at mga problema. But this time, yung lungsod na binabanggit dito ay tumutukoy doon sa lungsod ng Diyos na makakaranas ng kapayapaan dahil sa pagtingin at pananampalataya sa Kanya. Magandang gabi, Sir Irene. Salamat sa pagsama. Nasa Chaong. Okay, papuntang Bicol. Ingat po sa biyahe. Pagpalaing ka't gabayan ng Panginoon. Ang katuwiran ng tao ay hindi magiging sapat para sa isang bansa na malugod na tinatanggap sa lungsod. Ito ay nakalaan para sa mga nagtitiwala o mananampalataya sa Panginoon. Ang binabanggit ditong lungsod, ito yung lungsod ni David or City of David or Mount Zion itself. Isabihin, ito yung isang lugar kung saan magkakatipo ng lahat ng mananampalataya, kung saan yung mga taong sumunod na ng palataya sa Panginoong Hesus ay magkakasama-sama dito. Kaya binabanggit, sino yung mga welcome na tao dito? Sino ang makakapasok dito? Well, sa panahon po na yan, ayon sa ating mga napag-aral, wala nang ibang tao sa mundo kung hindi yung mga tao kasama dito. The whole world by that time will be composed of all the believers. Lahat ng mananampalataya. Kasi yung lahat ng hindi mananampalataya, it's either namatay na at ikinulong na doon sa bottomless pit kasama ng Antichrist, kasama ni Satanas. Ayan, at sila'y nakakulong doon sa loob ng 1,000 taon. Ang talatang ito tumukoy sa Isaiah sa individual na mga taong nabubuhay bago pa man dumating ang Mesiyas at ang kanyang lungsod. Sinabi ni Isaiah sa mga nasa kasalukuyan na ang perpektong kapayapaan ay mangyayari dito at ngayon. Dito sa sitwasyon na to, doon sa sitwasyon ng Mount Zion, doon sa pag naganap na yung binabanggit sa kabanatang 3, doon mangyayari yung perpektong kapayapaan. At doon sa pagkakataon na yon, binibigay ito ng Panginoon sa mga taong nakatuon ang isip sa Kanya sa pamamagitan ng pagtitiwala o pananampalataya sa Kanya. Ang perpektong kapayapaan ay hindi isang estado na walang anumang pagkabalisa. Tatandaan natin, pakinggan natin maigi to. Ang perpektong kapayapaan ay hindi isang sitwasyon ng buhay na walang kabalisahan.
kung saan ang buhay ay laging madali at perpekto. Inilalarawan ng propeta ang panloob na kapayapaan or internal peace. Ibig sabihin, kahit may kabalisahan, kahit may mga kaunting problema, payapa pa rin. Bakit? Kasi nagtitiwala sa Panginoong Hesus. Magandang gabi din, buhat sa Antipolo. Yan. Ito ay isang pakiramdam ng tiwala na kasiyahan na hindi nakasalalay sa mga pangyayari. Ito ay isang isip na nakatuon sa pagtitiwala sa Panginoon na ipagkakaloob ang lahat ng kailangan sa kasalukuyan, sa hinaharap at para sa kaligtasan. Pag ang kapayapaan ng ating mga tao ay nakatingin o nakabase doon sa sitwasyon, parang ang hirap magkaroon ng kapayapaan. Kasi nga, alam mo na ang paligid, tumingin ka sa kaliwa, sa kanan, sa harap, sa likod, puro kaguluhan. Dito mismo sa loob ng church, sa paglabas mo ng gate ng church, talagang puro kaguluhan na. Minsan, nasa loob ng church, magulo pa rin diba? So, hindi ka magkakaroon ng totoong kapayapaan pag nakatingin ka sa sitwasyon o sa kapaligiran. Pero ang kapayapaan na binabanggit dito ay nakabase sa pagtingin mo, sa pagkakilala, sa paggalang at pagrespeto sa Panginoong Hesus. Kaya dahil nakasentro ka sa Kanya, mararamdaman mo at mararanasan ang kapayapaan. Magandang gabi, Pastor Peter. Kumusta na po kayo? Nawa ay maayos ang kalagayan. Salamat po sa pagdaan sa ating talakayan. Bakit kung gayon, marami sa mga tao ng Panginoon ang nabubuhay sa pagkabalisa, takot at tunggalian. Ang tugon ni Isaiah, dahil ang ating isipan ay hindi nakatuon sa Panginoon. Kristiyano, mananampalataya, pero ang nagiging focus ng pag-iisip ay yung kapaligiran pa rin. Yung kakainin mamaya, yung iluluto bukas, yung pambayad ng kuryente at tubig. So, yung mga ganoon. Pero, kasi nga nabubuhay sa mundo, hindi naman, minsan kasi paano mo sasabihin yung andyan na yung kolektor ng Meralco o yung magpuputol ng metro, tapos sasabihin mo okay na nananampalataya na iyan ay babayaran ng Panginoon. Hindi naman nila kasi maiintindihan lahat yun dahil hindi naman sila mananampalataya. Kaya minsan ang hirap talaga ng buhay sa mundo, mahirap balansihin. Pero yun nga, dahil tayo mananampalataya, practically mahirap, pero dadalhin natin sa sitwasyon na nasa Diyos ang ating pag-asa. Ang hirap pong ipaliwanag dito at hirap malaman kasi baka sabihin ninyo, Pastor, hindi mo nararanasan ng hirap. Hindi po totoo yun. Kasi sa totoo lang po, itong kasalukuyan, itong eksaktong panahon na to, ang daming pinagdadaan ng kahirapan, personal at sa loob ng simbahan. Ayan po. Ayan. Inilalarawan niya ang pangako ng Diyos sa mga nakay Kristo at nagtitiwala sa Kanya. Ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pagkaunawa ay magbabantay sa inyong mga puso at sa inyong pag-iisip. So ito rin yung binabanggit ng Pilipos chapter 4 verse 7. Yung kapayapaan na nagmumula sa Panginoong Hesus ang magbabantay sa atin para hindi tayo magkaroon ng anumang pressure sa ating buhay. Magandang gabi, Ate Josie, buhat sa Antipolo. Ang mamuhay sa gayong perpektong kapayapaan ay makukuha ng bawat Kristiyano. Ngunit maaaring maging mahirap na labanan ang magpahinga sa pananampalatayang iyon sa Panginoon. Yun ang aktual na sitwasyon at yun ang praktikal. Madali nating sabihin na ninampalataya ako sa Panginoong Hesus, ibibigay niyang kapayapaan. Pero alam mo, pagka nandun ka sa sitwasyon na ganun, talagang mahirap. Kaya napakahirap ng buhay ng mananampalataya sa mundo. Kaya nga sabi natin, mas maigi pang bumalik na ang Panginoon para matapos na ang lahat ng paghihirap na ito. Ayan po ang katotohanan. Ang labanang iyon ay maaaring mas mahirap para sa ilan kaysa sa iba kasi may internal conflict. Yung ating pananampalataya nilalabanan, yung praktikal na sitwasyon, mahirap yun Ngunit posibleng magpahinga sa pag-asang iyon ng Panginoon kahit na mahirap ang ilang araw. Sa mga salita sa talatang ito ay binibigyang diin ang mga taong may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtiwala.
may matatag na paninindigan, ibig sabihin ay hindi mababale, hindi magsusway, talagang mananatiling kakapit at mangungunyapit sa biyaya at kapayapaang ibinibigay ng Panginoong Hesus. Ito'y tumutukoy sa mga taong nananatili sa tama o sa wastong pananampalataya na naaayon sa banal na Biblia, na hindi sa mga salita ng tao. Sa panahon ngayon, alam niyo po, maraming mga nagtuturo ng mali, maraming mga nagsasabing mga mananampalataya sila, subalit pag nakaranas ng konting kahirapan, kabigatan o mga hindi magagandang sitwasyon sa buhay, nawawala sa pananampalataya o nawawala sa Panginoon. Baka mali yung salitang nawawala sa pananampalataya. Baka naman nawawala lang pansamantala sa paglilingkod, nagpapahinga, pero nandun pa rin ang pananampalataya. At pagkaraan ng ilang panahon ay babalik naman. Pwedeng gamitin yung salitang humihinto pansamantala sa paglilingkod sa Panginoon at inuuna yung pangangailangan. Kasi nga, matindi ang problema, practically, no? May mga pagkakataon na lumilipat sa mga katuruan at pamamaraan ng mundo na karaniwang tumutukoy sa mga kaginhawahan o mga pleasures dito sa lupa. So ito po yung masakit at mas matinding sitwasyon. Dahil sa naranasang kahirapan, iiwanan ang tamang pananampalataya at lilipat doon sa mali na parang magpuprovide ng higit na kaginhawahan or pleasures on the earth at mga material na bagay. Nakakalungkot, may mga iglesia at pastor na nagtuturo na ang kaligayahan o kaunlaran sa langit ay maaari na raw maranasan dito sa lupa. Hindi ko alam kung saan nila hinugot yung ganung katuruan, pero buti pa sila, alam nila kung gaano ang level ng kaligayahan na mararanasan natin sa langit. Ako hindi ko po kayang ipaliwanag, pero dito binabanggit sa Isaiah kung anong level ng kaligayahan na mayroon. Ang labo at imposible na maranasan natin ito dito sa lupa. Kasi dito sa lupa, talagang practically hindi ganoon mangyayari eh. Kung hindi mo pag-aaralan talaga ang Biblia, maliligaw ka. Hahanap ka ng hahanap, tapos mabibigo ka, hindi mo mararanasan, ay parang teka muna, mali ang sinasabi. So yun ang problema natin. May mga iglesia nagtuturo ng ganito. Meron pang mga nagsasabi na pag idiniklara mo ang kapayapaan, kayamanan at kaunlaran ay mangyayari sa buhay. Power of declaration, sabi nila. Muli, walang mga ganyang katuruan sa Biblia. Nagmula po yung sinasabing, ideklara mo yan, i-claim mo para magkaroon ka ng kapayapaan at kaunlaran. Alam niyo po ang origin niya, nagmula yan sa katuruan ng mga Hindu o mga filosofiya ng tinatawag nating law of attraction. Pag sinabi mo, na-attract daw iyon at mangyayari. So, maling-mali yun eh. Charismatic, mga Hindu teaching po yan. At ito po yung ginagamit sa kapanahunan natin ng mga movements gaya ng name it and claim it, ay the power of the tongue. Kaya lang, may binabanggit sa Bible na kung ano man ang hingin mo, kung ano man sabihin mo, mangyayari. Pero alamin po natin yung konteksto nung verse na yon sa Bible. Ano po? Kaya naman meron tayong tinatawag na word of mouth movement. Yun nga, pag sinabi mo, pag i-declare mo, no, power declaration, o yung sinasabi pang positive manifestation. Hindi ko alam kung meron sa inyong nakaranas ng ganito. Pag dineclare mo ba na ako'y magkakaroon ng kapayapaan, nagkakaroon ka ba talaga ng kapayapaan? Nawawala ba yung pag-aalala mo? Pero kung ako po, sa akin, bilang Kristiyano, bilang lingkod ng Panginoon, mas doon ako mananahan sa pangako ng Diyos. Nano't ano man ang mangyari, ay meron akong kapayapaan. Kasi kung mamatay man ako dito sa lupa, kung ano man ang mangyari, kahinatnan ko, sa langit ako pupunta, kapiling ako ng Diyos. And that is the perfect peace. Yun po, no? Napakaraming mga maling katuruan na walang referensya sa Biblia. Pawang pinulot ng mga tao sa ibang mga relihiyon o paniniwala, pinaganda at itinuro sa kanilang mga simbahan dahil maganda ang dinig sa tenga, appeasing. Tinanggap at ikinutuwa ng maraming tao, subalit wala namang katotohanan buhat sa salita ng Diyos. Hindi talaga nagbibigay ng kapayapaan. Nakakaawa ang mga nalilinlang na mga bulaang guro na ito. Napakarami pong ganyan. Hindi po iyan ang kapayapaan at katiwasayan na tinuturo ni Propeta Isaiah sa talatang ito, at hindi rin yan ang itinuro ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga mananampalataya sa Pilipay o doon sa aklat ng Pilipos. Well, magbabanggit ako ng mga tao, bahala na kung ako'y kasuhan nila
Itong mga tao na kilala natin sa internet, Creflo Dollar, Kenneth Copeland, Joyce Meyer, Joel Osteen, Oral Roberts, at napakarami pa. Puro mga sablay ang tinuturo tungkol sa kapayapaan at tungkol sa kaunlaran. Marami ding mga katuruan ng G12 movement na pawang umiikot din sa mga biblical at prosperity teaching na ganito. Nga kapatid, mag-ingat po tayo sa mga katuruan na yan dahil yan ay sablay at dinadala niyan tayo sa paglayo sa totoong katuruan ng Biblia. Okay. Ang isang tema na mahalagang maunawaan sa talatang ito ay ang pananatili, staying on thee, na nagbibigay diin sa pagpili na isentro ang mga iniisip at damdamin sa Panginoon. Ang resulta ng matatag na pagtitiwala na ito ay inilarawan sa talatang ito bilang perpektong kapayapaan, kung saan ito isang estado ng panloob na pagkakaisa at katahimikan na nagmumula sa pag-alam at pag-asa sa katapatan ng Diyos. Alam mo kung kilala mo talaga ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Hesus, mauunawaan mo kung anong klaseng kapayapaan ang mayroon siya at ano yung pinagkakaloob niya sa iyo. Na sa kabila ng kahirapan, ng realidad, ng pangit na sitwasyon sa mundo, mayroon ka pa rin kapayapaan. Bakit? Kasi may kasiguraduhan ka na pagkatapos ng lahat ng ito at sa loob ng lahat ng ito, kasama mo ang Panginoong Diyos. No, naalala ko yung kwento, yung mag-iinang ibon na nasa loob ng isang pugad. At yung pugad na yan ay nakabitin sa tuktok ng puno, sa pinakasangang dulong sanga ng puno. At yung puno na yun ay nakahapay doon sa bangin. Na anumang oras pag nabali yung sanga, babagsak yung puno, babagsak yung pugad, mangangamatay yung mga ibon at saka yung inang ibon. Pero alam niyo, yung mga ibon ay nag-aawitan, yung mag-iina, at ang saya nila, and that is peace. Ano po? Ayan. Ang salitang kapayapaan sa talatang ito ay may malalim na kahulugan. Sa orihinal na Hebreo, ang terminong ginamit ay shalom, na sumasaklaw hindi lamang sa kawalan ng tunggalian o hindi sa kawalan ng problema, kung hindi pati na rin sa pagkakaroon ng kabuuan, pagkakumpleto at kagalingan. Ito ay higit pa sa katahimikan at nagsasalita sa isang malalim na pakiramdam ng panloob na kasiyahan at katuparan na nagmumula sa pagiging nasa tamang relasyon sa Diyos. Kahit na anong sitwasyon sa mundo, pag ikay nagtitiwala at nakatingin kay Kristo, ang kapayapaan ay mararamdaman at mararanasan mo. Ang simbolismo, magandang gabi Tess. Ang simbolismo sa talatang ito ay maliwanag sa imahe ng isang isip na nananatili sa iyo. Pinupukaw nito ang ideya ng isang pagkapit, clinging, isang bagay na matatag at hindi matitinag na nagpapanatili sa atin, na nakaugat at sigurado. Sa gitna ng mga unos at kawalang katiyakan sa buhay, ang Diyos ay inilalarawan bilang matatag na angkla, anchor, na nagpapanatili sa atin ng saligang kapayapaan, yung pagkakaugnay natin sa Kanya. Ang mga imahe ay nagmumungkahi din ng isang pakiramdam ng pag-iisip at pagmumuni-muni, ang pagsasanay ng sadyang idirekta ang mga iniisip at atensyon ng isang tao patungo sa Diyos. Nakasentro ka sa Diyos, makikita at mauunawaan mo ang kapayapaan na Kanyang ihinahandog. At yung sitwasyon sa aktwal na kahirapan na nararanasan mo ngayon. Pero sa kabila ng kahirapan na ito, ng kabigatan na ito, nasa puso't isip mo yung kapayapaan dahil alam mong kasama mo ang Panginoong Hesus. Ang konsepto ng pagtitiwala ay makabuluhan din sa talatang ito. Ang ideya na ang perpektong kapayapaan ay nagmumula sa pagtitiwala sa Diyos ay nangangahulugan ng isang malalim at matibay na pananampalataya na lumalampas sa mga aktwal na pangyayari sa mundo, beyond the understanding of the world. Ito ay isang pagtitiwala na nakaugat sa paniniwala na ang Diyos ay may kapangyarihan at kontrol. Alam ng Diyos ang ginagawa niya, so kailangan lang nating humawak at manatili sa Kanya, magtiwala.
Ang ganitong uri ng pagtitiwala ay hindi malamig, hindi ito passive. Sa halip ito isang aktibo at sinadya, active and intentional, na nangangailangan ng patuloy na pagsuko ng kalooban at pagnanasa ng isang tao sa Diyos. Sa isang daigdig na kadalasang binabalot ng pagkabalisa, takot at kaguluhan, ang mensahe ng talatang ito ay nananatiling makabuluhan at makapangyarihan. Nag-aalok ito ng walang hanggang katotohanan na lumalampas sa tiyak na konteksto ng pangkasaysayan kung saan ito isinulat. Simula pa ng panahon na Isaias hanggang sa kasalukuyang panahon, ganoon pa rin ang definition ng kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Ito ay nagsasalita na sa panlahat na pananabik ng tao para sa kapayapaan at katiwasayan, at nag-aalok ng walang hanggang lunas sa anyo ng pagtitiwala sa Diyos. Sa pangkalahatan, ang talatang ito ay isang talata na sumasaklaw sa malalim na espiritual na katotohanan na ang panloob na kapayapaan ay nagmumula sa isang matatag na pagtitiwala at nakatuon sa Diyos. Ito ay nagsasalita sa pagnanais ng tao para sa kabuuan at kagalingan, at nag-aalok ng isang walang hanggang mensahe ng pag-asa at kaaliwan sa gitna ng mga pagsubok at kawalan ng katiyakan sa buhay. Sa sitwasyong ito, naalala ko yung isang awitin. Ano po? Yung title na All Love That Will Not Let You Go. Ito ay pag-ibig na hindi kahahayaang mawala. Ito yung kapayapaan at pagmamahal, pagmamalasakit. Isinulat ito ni George Matheson noong 1882. Si George ay bulag, iniwanan ng iisang babaeng minahal niya, iniwanan ng kapatid na nag-aalaga sa kanya, iniwanan ng mundo, subalit nanatili sa kanya ang Panginoon. Yung deepest moment ng buhay niya, naisulat niya ang lyrics ng kanta na ito. At ang sabi dito, O love that will not let me go, I rest my weary soul in thee. I give thee back the life I owe, that in thine ocean depths its flow may richer, fuller be. Sa kabila ng pag-alala, sa kabila ng kahirapan, nakikita at nararamdaman niya yung kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Magandang gabi kay Gladys Luna. Ang sumunod na talata, O joy that seekest me through pain. Yung sentence na yon. Ang kaligayahan na hinahanap ko sa kalagitnaan ng sakit. Alam mo yung sitwasyon ni George Matheson, sinulat niyang awitin na to. Napakasakit ng damdamin niya. Iniwanan siya ng minamahal niya, iniwanan siya ng kapatid niya, walang nag-aaruga sa kanya. Bulag pa siya, pero nandun yung joy. Dahil kilala niya ang Panginoong Diyos. So, yon. That morn shall tearless be. So, pakinggan po ninyo yung kantang yon. O love that will not let me go. Isang tunay na pag-ibig na nagbibigay ng hindi masusukat na kapayapaan at hindi mauunawaan o maipapaliwanag ng mundo. Philippians chapter 4 verse 7. Iyan ang kapayapaan na nagmumula sa Panginoong Diyos at mararanasan ng mga matatatag at naninindigan sa Kanya. At ito ang kapayapaan na mararanasan natin pag dumating na ang Panginoong Hesus at dinala niya tayo dun sa Kanyang kaharian dito sa lupa o yung millennial kingdom. Mga kapatid, anong level ng pananampalataya at pag-asa na mayroon ka sa Panginoon? Sa kabila ba ng hirap at problema at kabigatan, nararanasan mo ba't nararamdaman ng kapayapaan? Ilapit mo sa Panginoon, idalangin mo sa Panginoon. Sabi sa Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin kayong mga nabibigatan, kayong mga napapagal, at kayo'y aking pagpapahingahin. So, ayan po, perfect peace. Okay, so, punta tayo sa verse 4. Magtiwala kayo kay Yahweh, magpakailanman, sapagkat ang Diyos na si Yahweh ang walang hanggang kublihan. Trust in the Lord forever, for the Lord Himself is the rock eternal. So ito naman ang Diyos ikinumpara naman sa isang bato. Yan. Ang talatang ito sa esensya ay nangangahulugan ang mga tao ay dapat maglagay ng kanilang ganap at hindi matitinag na pagtitiwala sa Diyos dahil Siya ay isang palagian at maaasahang
pinagmumulan ng lakas, tulad ng isang matibay na bato na hindi matitinag. Anuman ang mga hamon na kanilang kinakaharap sa buhay, binibigyang diin ang ideya ng pagtitiis ng pananampalataya sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. So, ang mga temang binabanggit sa talatang ito: una, magtiwala ka sa Panginoon magpakailanman. Pangalawa, ang bato ay walang hangganan at ang bato ay si Kristo. At syempre, pangatlo pa rin, perpektong kapayapaan. So magkaugnay yung kapayapaan. Paano mo mai-enjoy at mararamdaman ang kapayapaan? Alamin mo na ang Diyos na pinanghahawakan mo, siya ang bato. At siya ang bato na matibay at magbibigay sa iyo ng karunungan at ng kapayapaan sa bawat bagay na ito. Sa anumang kahirapan, anumang stressful situation sa buhay mo, anumang problema, anumang kakulangan na mayroon. Muli, ang awit na ito ay aawitin sa lupain ng Juda pagkatapos talunin ng Panginoon ang kanyang mga kaaway at kunin ang trono bilang hari. Ito'y karaniwang nauugnay sa millennial na kaharian na pamumunuan ng Panginoong Hesukristo sa mga huling panahon. Ang talatang ito ay naglalayo na hikayatin ng mga tao na ilagak ang kanilang buong pagtitiwala sa Panginoong Diyos. Wala po tayong ibang maaasahan sa mundong ito at sa mundong darating pa, sa panahong darating pa, maliban sa Panginoong Hesus, sa Panginoong Diyos lamang. Marami nang sumubok, marami nang nabigo, dahil inisip nila na kaya nilang iligtas, kaya nilang bigyan ng kapayapaan ng kanilang buhay, ang kanilang sarili. Pero lahat ay nabigo. At even itong mga powerful na bansa doon sa panahon ng lumang tipan, Ehipto, Babylonia, Tiro, Sidon, Moab, Ethiopia, at iba pa. Ang kapayapaang ito ay hindi lamang isang panandaliang pakiramdam. Hindi rin ito tungkol lamang sa panloob na kapayapaan. Ang kaligtasan at proteksyon ng Panginoon mula sa panlabas na pagkawasak ay totoo at walang hanggan. Ang bayan ng Panginoon ay dapat magtiwala sa Panginoon magpakailanman. Ang Diyos ay batong matibay. Sa madaling salita, siya ay karapat-dapat sa ating pagtitiwala dahil siya ay malakas, permanente at ligtas. He is the rock of our salvation. Ang Panginoong Diyos ay ang ligtas na lugar na hindi kailanman magiging taksil. Siya ang kuta na nakalagay sa bundok na hindi magagalaw at siya ang mataas. Ayan, ang talata ay nagsisimula sa utos na magtiwala kayo sa Panginoon magpakailanman. Ang tagubiling ito na magtiwala sa Panginoon ay isang pundasyong prinsipyo ng pananampalatayang Kristiyano. Well, pag sinabing Kristiyano, nanampalataya, ang una niyan paniniwala and then pagtitiwala. Kaya napaka-importante po ng bagay na yan. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nangangahulugan ng pagkilala sa Kanyang soberanya at paglalagak ng ating pagtitiwala sa Kanyang kakayahang magbigay, protektahan at gabayan tayo sa lahat ng pagkakataon. Ang pagtitiwala na ito'y hindi pansamantala o may kondisyon, bagkus ito'y isang matibay, hindi natitinag na tiwala na pinananatili sa lahat ng oras at sa lahat ng sitwasyon. Ang ganitong uri ng pagtitiwala ay nangangailangan ng malalim na pananampalataya sa katangian ng Diyos at aktibong pagtitiwala sa Kaniyang mga pangako. Ang talatang 4 ay nagbibigay diin ng isang malakas na dahilan para magtiwala sa Diyos, sapagkat sa Panginoong Diyos ay walang hanggang kalakasan. Ang pahayag na ito ay nagbibigay diin sa walang limitasyong katangian at lakas ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi ito magigiba, matitibag ng kahit na anumang puwersa. Sa halip ay mananatili ito dahil ito ay ang Diyos. Ang isa pang malawak na konteksto ng talatang ito ay nagsasalita sa pangunahing katotohanan na ang Diyos ang tunay na pinagmumulan ng lakas para sa Kanyang mga tao. Sa Panginoon nagmula, siya ang nagpapanatili, siya ang nagkaloob, kaya wala tayong ibang magiging problema dahil siya ang pinagmumulan. Sa Kanya ka humawak, sa Kanya mananampalataya at siguradong makakamtan mo ang buhay na ito, ang kapayapaan na ito.
Magandang gabi kay Ate Marina Pukyutan, buhat dyan sa San Isidro. Okay. Ang parehong mensaheng ito ay patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa at pampatibay loob para sa mga mananampalataya ngayon. Nagpapaalala sa atin na maaari tayong umasa sa di natitinag na lakas ng Diyos sa gitna ng ating sariling mga pagsubok at kapighatian. Hindi mauubos ang pagsubok, hindi mauubos ang kapighatian. Pero dahil tayo nakatungtong sa bato ng Diyos, bato na nagbigay ng kaligtasan, He is the rock of our salvation, hindi niya tayo iiwanan o pababayaan. Minsan, ang problema lang sa ating mga tao, kinukulang tayo ng paniniwala at pagtitiwala. Minsan, nagtitiwala pa tayo doon sa mga bagay na hindi naman magbibigay ng panghabang buhay na kaayusan at kagandahan. Simbolo ang imahe ng Diyos bilang isang walang hanggang lakas. The image of God is an eternal power and strength na may malalim na kahalagahan. Ito ay nagsasalita sa ideya ng Diyos bilang isang bato, isang kuta, refuge, fortress, at isang kanlungan para sa kaniyang mga tao. Ang mga imaheng ito idiniin sa buong Biblia, lalo na sa mga awit, kung saan ang Diyos ay madalas na inilarawan bilang isang muog at isang lugar ng kaligtasan. Ang simbolismong ito ay naghahatid ng ideya ng Diyos bilang pinagmumula ng matibay na proteksyon at katatagan sa gitna ng mga unos ng buhay. Maalala ninyo yung sitwasyon ng yung mga apostol ay nakasakay sa bangka at may malakas na hangin. Sila'y natakot. Bakit? Kulang ang pananampalataya. Kulang ang pagtitiwala. Samantala ang Panginoong Hesus ay natutulog. Sa pagkakataon, inutusan niya ang unos. Ibig sabihin, lahat ng unos sa buhay natin, kayang utusan at pahintuin ng Panginoong Diyos. Talaga lang napakahirap. Dahil, siguro, sabi nila, tao lang ako, hindi ko ganun maintindihan. Pero yun nga, mananampalataya tayo. Kailangan nating unawain ang mga bagay na ito. Well, sa ating pag-aaral na ginagawa, napakalaking bagay dahil maunawaan natin na nandun pala. Dapat pala tayong humawak sa Panginoong Diyos. Sa pagtatapos, ang talatang ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagtitiwala sa Panginoon at hindi matitinag na katangian ng kanyang lakas. Ang mensaheng ito ay pinagmumula ng kaaliwan at pampatibay loob para sa mga mananampalataya na nagpapaalala sa atin na maaari tayong umasa sa walang hanggang lakas ng Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sinasalamin ng talata ang walang hanggang katotohanan na ang Diyos lamang ang pinagmumulan ng ating seguridad at katatagan. Tanging ang Diyos lamang ang ating maaasahan. Hinihikayat tayo nitong magtiwala sa Kanya ng may hindi natitinag na pananampalataya. Sa ating pagninilay-nilay sa talatang ito, naway maalala natin ang hindi nagbabagong katangian ng lakas ng Diyos at magkaroon ng pag-asa sa Kanyang matatag na pagkatao o personalidad. Tatandaan natin mga kapatid, ang pananampalataya na mayroon tayo, ang pag-ibig ng Diyos na mayroon sa atin, ito'y hindi simpleng pag-ibig lamang. Ito'y hindi simpleng pagmamalasakit, kundi ito'y may matibay na pundasyon. Naalala ko yung kanta na yung Strong Tower, ano ba yan? The name of the Lord is a strong tower. Ayan, sabing ganun, ano? Na lumang kanta na yun medyo limot ko na. Anyway, hindi man kasi ako kumakanta kaya ano. So, ang salita ng Diyos, ang kaniyang kapangyarihan, ang kanyang pangalan ay isang matatag na kuta. The fortress, the refuge of our life. At ito ang humahawak sa ating pananampalataya. At sa lahat ng kahirap at kabigatan nating nararanasan sa kasalukuyang panahon. Magulo ang mundo, maraming problema at maraming kahirapan, pero nakaangkla tayo sa Diyos. Tumingin tayo sa Panginoong Hesus at makakamta natin ang katiwasayan at kapayapaan. Maraming salamat mga kapatid sa inyong pakikinig at pagsubaybay sa talakayan po ito. Bukas tayo magpapatuloy sa 5 at 6 na talata.
Napakasarap na pag-aralan ng mga salitang ito. Tatandaan lang po natin, kay Kristo, kay Jesus, walang problemang mangyayari. Lahat ay kontrolado niya, lahat ay hawak niya. At hindi tayo dapat na magalumihanan o mag-alala. Ano man ang bigat ng sitwasyon, ano man ang alalahanin, tayong lahat ay hahawakan at gagabayan ng Panginoong Diyos. Lumapit lang tayo at manatili sa Kanya. Maraming salamat ulit mga kapatid. Samahan po ninyo ako sa ating pagwawakas sa panalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa mga aralin na ito. Salamat sa katotohanan, sa pangako mo na kaming mga tao dito sa lupa nagbigay ng buhay, ng pananampalataya sa iyo ay mayroong maaasahan. Hindi lang sa buhay na ito, kung hindi sa buhay na walang hanggan. Isang kasiguraduhan ng katangian, ng kapayapaan at kaayusan sa aming mga buhay. Salamat Panginoon. Sa mga pagkakataong kami nabibigatan, maging ang mga taong kasama namin sa gabing ito. Ikaw po ang patuloy na mag-remind, magpaalala sa amin na ikaw ay nandyan at ikaw ay lagi nang kumakalinga sa amin. Salamat po dakilang Diyos. Apin pong pinagkakatiwala at iniaalay sa iyong lahat ang buhay po namin. Pagpalain po ang lahat ng nakasama namin sa gabing ito, sa pag-aaral na ito, at ang lahat ng makakapanood pa ng video na ito, Panginoon. Amin po itong pinagkakatiwala sa iyo lahat, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay. Maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Ti Marina, Kim, Pastor Claude, sino pa ba? Si Tin, syempre si Sister Irene, si Glenn, kung nandyan pa kayo, maraming salamat. Kanina nandyan si Pastor Peter, siguro ay kinakailangan ng umalis. Okay, God bless po. Maraming salamat. See you tomorrow para sa mga susunod nating talakayan. Bye-bye po. God bless everyone.